Ito po, magandang reaksyonan po, mga kabida. Ito hong pasabog na inilabas po ngayon, ni Congressman Edgar Erice, mga kabida, ng Caloocan City. At certified, miyembro po ng Liberal Party, Dilawan, mga kabida. Mantakin nyo, sinabi po niya na ilan po sa mga kasamahan po niya sa civil society at saka itong mga Dilawan, takot na takot pala, kay Vice President Sara Duterte na maging Pangulo po ng Pilipinas. Kinatatakutan daw nila, mga kabida, ito kong Sara Duterte presidency. Bakit kaya? Bakit po sila natatakot? Kaya pala, iba yung dating po, mga kabida. Kahit mali na, pilit pa rin nilang nilulunok. Okay? Basta lang po, magsanib puwersa lang po, mga kabida, para talunin at hindi ho mananalo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Eto, babasahin ko lang po. Ito kong article ng balita ngayon, mga kabida. Erice, ibinulgar ang takot ng mga Dilawan sa isang Sara Duterte presidency. Ayan. Naglabas ng matapang na pahayag si House Deputy Minority Leader Congressman Edgar Erice matapos niyang igiit ng ilang miyembro ng civil society at mga kaalyado niyang Dilawan ay inuuna umano ang takot sa posibilidad ng isang Sara Duterte presidency. Kahit pa kapalit nito ang pagsasantabi sa katotohanan. Mantakin nyo, kaya mo nilang isakripisyo po yung totoo, yung katotohanan, mga kabida. Basta lang talunin po at hindi lang po maging Pangulo itong si Sara Duterte, mga kabida. Anong klaseng prinsipyo yan? Okay? Eto, tuloy po tayo. Ayon kay Erice, dahil sa pangamba sa posibleng pamumuno ni VP Sara, may mga sektor na umano'y handang isakripisyo ang prinsipyo at pagiging patas sa pagtatalakay ng mga isyu, lalo na sa usapin ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Ito, all of us are involved dito sa issue po ng paglaban mo sa korupsyon, mga kabida. Pero itong ilan sa mga grupong ito, civil society, Dilawan, nakuha po nilang, lunukin po, baliwaliin po, mga kabida, kasi gusto ko nilang makipag-alyado po, dun ho sa kung sino man po yung nagtatakip, mga kabida, para lumabas itong katotohanan. Alright? Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Erice, ito yung sinabi po ni Erice po, mga kabida, maski kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth. Ayan. Kahit ang mga kasama ko sa civil society at sa Dilawan, sobra ang takot nila sa isang Sara Duterte presidency, kaya mas pinili nilang isakripisyo ang katotohanan. Para kay Erice, hindi makatuwiran na manaig ang personal at politikal na interes kaysa pagbibigay ng tapat na pagsusuri sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Anya, dapat unahin ang katotohanan kaysa propaganda upang hindi malinlang ang publiko. Binigyan din ng kongresista na mahalagang panatilihin ang integridad sa diskursong pampolitika, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at paghahati ng opinyon ng mamamayan. Ayan. So, malinaw, akala ko ba, obserbasyon ko lang yon. Obserbasyon lang po ng ilang pong mga kritiko po, mga kabida, dito ho sa actuations at ipinapakita po ng civil society. Siguro kabilang na po itong taong simbahan po dito, mga kabida. Okay? Liberal Party, Biklawan, mga kabida. Okay? Nakuha po nilang lunukin yung katotohanan po, mga kabida, para lang po sa isang adhikain po, mga kabida, na kailangan pigilan ito hong si Vice President Sara Duterte.
Kaya kung naalala po ninyo, yung kasagsagan po ng mga kilos protesta po, mga kabida. Okay? Kung saan po ay kinukundina po nila ito hong talamak na korupsyon sa Marcos administration, Ito hong dilawan, pinklawan, mga kabida. Civil society. Ayaw ho nilang manawagan ng Marcos resign. Okay? Kasi po, kung mangyayari po yun, mga kabida, sigurado hong ang papalit po, okay, ito hong si Vice President Sara Duterte, kaya ayaw ho nilang mangyari yun. Kaya kahit na ayaw ho nila, sukang-sukan na po sila mga kabida, ipilit nilang nilulunok yun. Basta maiwasan lang po ang Sara Duterte presidency, mga kabida. Tingnan yung klaseng prinsipyo yan. Do you think the Filipino people deserve it? Hindi po deserve ang mga Filipino people, mga kabida. Sa kanyang klaseng mentalidad. Okay? Kaya palang isakripisyo po, yung tunay na nangyari po, mga kabida, sa issue ng corruption. Kaya pong pagtakpan ang issue po ng corruption, basta lang, siguraduhin po, mga kabida, na hindi po maging Pangulo itong si Sara Duterte, by virtue of resignation po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos o eleksyon, mga kabida. Okay? Kaya pala itong si Senator Risa Hontiveros, pinag-isipan po na makipag-alyado po, o makipag-alyansa po, mga kabida, sa Marcos administration. Okay? Kahit na nung una po, sukang-suka po ito, sa mga Marcos. Alright? Kasi unang-una, aktivista yan kabilang po sa mga progressive groups, mga kabida. Pero nagtataka na lang po tayo, bakit bigla hong kumambyo? Nag-360, mga kabida. Noon, galit na galit sa mga Marcos. Ngayon, gusto na po nilang maging kalyado po, ito hong mga Marcos. Anong nangyari? Yun pala. Ito hong pasabog po ni Erice, mga kabida. Okay? Dahil takot pala sila na maging Pangulo ito kung si Sara Duterte. Again, ang tanong ko po, bakit po sila natatakot? Kasi, ang dapat matakot po dito, mga kabida, yung mga tao o grupo, na naging instrumento po doon sa pagkakahuli po, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdalahon niya doon sa The Hague, Netherlands, sa International Criminal Court, mga kabida. At yung mga personalidad na naging instrumento doon sa political persecution laban sa mga Duterte. Lalong-lalo na po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Hindi po biro yung naranasan po, ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya po, dito sa mga kamay ng mga personalidad na gusto nilang pabagsakin itong mga Duterte po, mga kabida. Sila dapat yung matatakot, hindi po yung mga simpleng dilawan, pinklawan, at civil society group na lumalaban po sa kanilang prinsipyo, mga kabida. Okay? Although hindi po lahat, malinaw po yung sinabi po ni Congressman Erice, ilan po sa kanyang mga kasamahan. Hindi po lahat. Okay? May mga dilawan din, may mga pinklawan, civil society that they are upholding the principles, kahit pa paano, mga kabida na po. Okay? So, yun. At least, nabulgar na. Malinaw na po, mga kabida. Okay? Kaya, hindi na po tayo magtataka po kung ganun po yung kanilang mindset. Kasi alam na po natin yung kanilang goal. Alright? Dito sa election, lalo-lalo po sa 2028 presidential election. Kaya tama yung sinabi po ni Ronald Llamas po, na ito na po yung last na pagkakataon, last chance po ng mga dilawan, pinklawan, civil society, kung hindi pa rin sila mananalo dito at mananalo ito kung si Vice President Sara Duterte, tapos na po sila, mga kabida. Okay, kaya sisikapin po nila na mapabagsak nila ito kung si Sara Duterte at hindi po ito mananalo. Okay, kaya nga may ginagawang impeachment proceedings ngayon, mga kabida.
Kasi isa yan sa mga deterrents eh. Okay, sa pagiging pangulo po ni VP Sara po, mga kabida, at saka yung pagsampa po ng criminal charges against Vice President Sara Duterte dyan po sa Office of the Ombudsman. Part din yun, sa deterrence, mga kabida, para hindi ho maging pangulo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections po.